Tanong ni Aling Maria sa kanya dahil hindi lingid sa kanyang ina na umiiyak siya nung dumating. Dumating na ho si Adrian at may kasama siyang babae. Masama ang loob na sagot ni Samantha sa kanyang ina. Saan kayo nakita at paano mo nalaman na may kasama siyang babae? Sa opisina ho. Nag-report siya at pinakilala pa niya sa akin si Helen. Ano naman ang iniiyak mo dyan? Hindi ba dapat kapag matuwa dahil may nagmamahal na kay Adrian? Inay, alam naman yun na mahal ko si Adrian. Paano kung matutuwa sa kaalaman na may minamahal na siya? Kung talagang mahal mo si Adrian, ay magiging maligaya ka rin para sa kanya sapagkat natagpuan na niya ang babaeng makapagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Sakit pa rin ho sa akin ibang babae na tutuhan niyang mahalin. Hindi ka dalaga para umasa lang ganyan at wala kang karapatan para pagbawalan sa Adrian na magmahal ng iba. Alam ko ho yun, kaya pababayaan na lang muna niyo ako. Sige, magpahinga ka, pero tigil mo ng pag-iyak. Maririnig ka pa ni Liam at magtatanong anak mo kung bakit ka umiiyak. Oho, sagot niya sa ina ngunit patuloy pa rin siya na tahimik na pag-iyak. Maghapon na namang nagkulong si Samantha sa kanyang kwarto. Hindi na siya pinansin ni Aling Maria. Alam nito kung ano ang kanyang nararamdaman kaya binigyan siya ng pagkakataon ng kanyang inay na makapag-isip ng mabuti. Saan ka pupunta? Tanong ni Elena sa bunsong anak nang makita ng kanyang mama na nakabihis siya. Dadalhin ko kay Liam mga pasalubong ko. Sagot ni Adrian sa ina habang tinitignan mabuti kung bagay sa kanya ang suot na damit. Kina Liam lang pupunta ay bihis na bihis ka pa. Para kang aakit ng ligaw sa ayos mong yan ah. Puna nito sa kanya. Ma, binata ang anak nyo, kaya kailangan magbihis ng maayos. Isasama mo ba si Helen? Muling tanong nito sa kanya. Hindi ho, may lakad silang dalawa ni Warren. Akala ko pa naman ay girlfriend mo na si Helen. Nakahinga na sana ako ng maluwag kung totoong kasintahan mo siya. Alam ko na gusto ninyo akong mag-asawa, pero hindi pa ngayon dahil hindi ko pa alam kung mahal din ako ng babaeng gusto kong pakasalan. Kung gano'n na minililigawan ka na. Secret. Nangaasar na sagot niya sa ina. Pati ba naman ako paglilihiman mo pa? Ma, saka na lang ho niyo malalaman ng tungkol sa love life ko. Nanunuksong sabi niya dito bago siya nagmadaling umalis. Excited na si Adrian na makausap si Samantha. 3 linggo rin silang hindi nakita at ngayon ay alam na niya kung ano ang tunay niyang nadarama para rito. Ngunit magkaganon man ay wala pa rin siyang lakas ng loob na sabihin sa dalaga kung ano ang kanyang saloobin para rito. Sapat na sa kanya ang mapaglingkuran ang mag-ina sa abot ng kanyang makakaya. Si Aling Maria ang nagbukas kay Adrian ng pinto nang makarating siya sa bahay. Si Liam punay, tutulog. Maikling sagot ni Aling Maria sa kanya. Sayang, may mga pasalubong pa naman ako sa kanya. Si Samantha ho ba ay nandyan? Muling sabi niya sa matanda. Nasa kwarto niya, may kailangan ka ba kay Samantha? Gusto ko ho sana siya makausap kung maaari. Sandali lang sasabihin ko sa kanya na nandito ka. Inay, para po pala sa inyong mga to. Wika niya bago ito nakatalikod papunta sa kwarto ng anak. Maraming salamat sa mga to, Adrian. Wala hong anuman. Iniwan na siya ni Aling Maria at pinuntahan nito ang anak. Kinakabahan sa Adrian habang hinihintay niya ang paglabas ng dalaga. Ngayon lang siya nakaranas ng ganoon. Pakiramdam niya ay nagbalik ang kanyang kabataan at para siyang teenager na naghihintay sa kanyang crush. Maya-maya pa ay lumabas na si Samantha. Namumugto ang mga mata nito at hindi maipagkakaila na galing ito sa pag-iyak. Bakit ka nandito? Anong kailangan mo? Halatang walang ganang tanong ni Samantha sa kanya. Ilang linggo tayong hindi nakita pero hanggang ngayon ay malamig pa rin ang pakikitungo mo sa akin. Biglang nakadama ng kalungkutang sabi niya dito. Pero ang hindi niya alam ay excited sa Samantha na makita siya at makausap. Nagkukunwari lang ito na tinatamad pero hindi niya mahalata na ang dahilan ng pag-iyak nito. Siya nga pala, pasalubong ko sa inyong dalawa ni Liam. Salamat. Bakit nag-abala ka pa? Ako magalit si Helen sa'yo. Kaibigan ko lang sa Helen kaya wala siyang karapatang magalit sa akin kung gustuhin ko mang magbigay ng regalo sa inyong mag-ina. Hindi ito kumibo, ngunit mula sa puso ni Samantha ay naroon ang pag-asam na sana ay totoo nga na magkaibigan lang sila ni Helen. Bakit namumugtong mga mata mo? Umiyak ka ba? Bakit ang laki na ipinayat mo? At bakit nag-a-apply ka sa trabaho? Sunod-sunod na tanong niya rito. Sumamang pakiramdam ko kanina at napaiyak ako sa sobrang sakit ng aking ulo. Nagkukulang bang sustento ko sa inyong mag-ina at gusto mo pang magtrabaho?
Naisip ko lang na hindi ako pwedeng sa'yo umasa habang panahon. Darating ang pagkakataon na mag-aasawa ka at ayoko namang maging dahilan ng pag-aaway ninyo ng asawa mo. Akala ko ba'y habang buhay ako magsisilbi sa inyo, bakit biglang nagbagong isipan mo? Dahil kahit na papaano ay naaalala kong maitulong mo sa amin nung nabubuhay pa si Peter. Yun lang bang dahilan? Sa akala mo ba ay may iba pang dahilan? Hindi ko maipaliwanag, pero may kakaibang damdamin ako nasisinag sa iyong mga mata, Samantha. Sagot niya dito habang nakatitig siya sa malungkot nitong mga mata. Sa tulong pa rin ni Adrian ay natanggap si Samantha sa trabaho. Ngunit isa palang malaking pagkakamali ang nagagawa niyang pag-apply sa pabrikang pinagtatrabahuhan ng binata. Lalo lamang silang nagkalapit at lalo lamang siyang nasaktan sa tuwing makikita niya na nasa tabi nito si Helen na tuluyan na ring nanirahan sa Milagrosa. Palagi silang magkasabay sa pagkain ng tanghalian, sapagkat doon na rin nagtatrabaho ang inaakala niyang girlfriend nito. Kumain ka ng kumain para bumalik ang dati mong pangangatawan. Puno ng pag-aalalang sabi ni Adrian kay Samantha, bago nito nilagyan ng maraming ulam ang kanyang pinggan. Ano ka ba? Baka magselos sa Helen sa ginagawa mong yan. Pabirong sabi ni Samantha sa binata. Huwag kang mag-alala, Samantha. Hindi ako silosa at alam ko naman na dati na kayong malapit sa isa't isa nitong si Adrian. Pakikisakay naman ni Helen sa drama ng binata. Pinakiusapan ni Adrian sina Helen at Warren na hayaan si Samantha sa paniniwala na girlfriend nito ang kasintahan ng matalik na kaibigan. Gusto nitong alamin kung maitinatago siyang damdamin para rito. Ngunit sinikap naman niya na maikubli sa mga ito ang tunay na nararamdaman. Wala ka namang dapat ipag-alala dahil hanggang magkaibigan lang kami ni Adrian. Saka ngayon lang uli bumabalik ang dati naming pagtitinginan dahil alam mo na. Pabiting sabi niya. Tutuwa nga ako at hindi nagalit sa akin si Samantha. Nakita ko na lang natatamis niyang ngiti at nagagawa na niya makipagbiruan sa akin. Matagal kong namiss sa mga ganitong pagkakataon. At sana ay hindi na maulit ang pagkakaroon niya ng hinanakit sa akin. Uwi ka naman ito. Hindi na mauulit yun dahil wala na akong asawa. Biglang napalitan ng lungkot ang kasiyahang kanina lang ay nasa kanyang muka. Oops, tama ng drama. Kumain na tayo at mamaya lang kailangan na nating bumalik sa trabaho. Sabat ni Warren nang mapansin ang pangingilid ng kanyang mga luha. May pinungkurot sa puso ni Adrian ang kalungkutang ipinakita niya nang maalala niya si Peter. Palatandaan lang na hanggang sa mga oras na yon ay mahal na mahal pa rin ni Samantha ang asawa. Mabilis na lumipas ang isang buwan. Natanggap na ni Samantha ang una niyang sweldo, kaya nang abutan siya ni Adrian ng allowance ay tinanggihan na niya ang perang iyon. Sweldo na ako kaya hindi ko na kailangan allowance na binibigay mo. Itabi mo na yan para makaipon ka at makapagpakasal agad kayo ni Helen. Malumanay ang boses na sabi ng dalaga sa binata. Ikaw na magtabi nito. Dahil kapag nasa akin yan ay hindi ko rin maiipon. Alam mo naman na mahilig akong uminom at alam mo rin na galante ako kapag kasama ng mga kaibigan. May lungkot sa boses na sabi ni Adrian sa kanya. Bakit hindi kay Helen mo to patabi? Magastos din ng babaeng yun. Kaya ikaw na lang mag-ipon para sa akin. Gagawin kong 3,000 isang kinsenas para mapadali ang aking pagpapakasal. Ikaw ang bahala. Hindi nakatangging sagot niya rito kahit masakit na siya pa ang maghahawak ng perang inilalaan nito sa pagpapakasal sa ibang babae. Samantha, 2 taon na nakakaraan magbuhat nang mawala si Peter. Wala ka bang balak na mag-asawa uli? Wala na. Bata ka pa naman. Bakit hindi mo bigyan ng pangalawang pagkakataon ng sarili mo para sumaya? Sa palagay mo ba'y magkakamali pang magmahal sa akin? Maganda ka. Mabait. Masipag at higit sa lahat para ka ring dalaga. Marami pang lalaki maghahangad na maging asawa ka. Kung hindi mo ba naging girlfriend sa Helen ay matututo ka rin kaya magmahal sa isang biyudang katulad ko? Kung maaari nga lang sana ikaw nang mamahalin ko. Nabiglang sagot nito sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Wala, kalimutan mo na yun. Nabigla lang ako kaya kung ano-ano ng aking nasasabi. Marami pa sana silang gustong sabihin sa isa't isa, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang marinig nila ang malakas na pagtawag sa kanyang pangalan ni Aling Maria. Samantha, ang anak mo! Sigaw ni Aling Maria. Mabilis silang tumakbo ni Adrian papasok sa loob ng kanilang bahay at diretso agad silang dalawa sa kwarto ng kanyang ina at ni Liam. Bakit hunay? Tanong ng dalaga sa ina nang makita niyang kalong si Liam na umiiyak. Tinuklaw ng ahas si Liam. Katal sa takot ang boses na sagot ni Aling Maria sa kanya. Paano matutuklaw ng ahas ang anak ko? Tarantang tanong niya sa ina.
Hindi pa nakakasagot si Aling Maria ay mabilis na tiningnan ni Adrian ang binti ni Liam. Dito ho ba tinuklaw ng ahas ang bata? Tanong ni Adrian sa kanyang ina. Oo. Kinuha nito ang panyo sa bulsa at mabilis na tinilian ang gawing itaas ng bahaging natuklaw ng ahas. Nagwala si Liam nang masaktan sa ginawa nito. Samantha, hawakan mo na higpit si Liam. Kukuha lang ang matulis na bagay. Utos nito. Anong gagawin mo? Bakit hindi pa natin dalhin sa ospital ang anak ko? Patiling tanong niya rito. Kailangan mabigyan muna ng first aid ang bata. Lalo na siyang papahamak kung wala tayong gagawin. Malayong ospital at baka wala na siya bago pa tayo makarating doon. Sagot nito bago nagmamadaling nagtungo sa kusina. Pagbalik ni Samantha ay dala nito ang matulis na bagay nilang stainless. Itinapat nito iyon sa apoy na nagbubuhat sa kandila. Pagkatapos ay pinisa muna nito ang bahaging natuklaw ng ahas. Sumigaw si Liam at nawala ng malay ang kanyang anak dahil sa matinding sakit na gawin ni Adrian ang paunang lunas. Adrian, ano bang ginagawa mo? Baka kung mapano ang anak ko. Nakikita mo bang maitim na likidong yan? Iyan ang kamandag ng ahas na kailangan maalis ka agad para hindi mawala si Liam. Sagot nito sa kanya. Nang masaid ng itim na likido ay binuhat nito ang bata. Dali na natin siya sa ospital. May pagmamadali sa boses at mga kilos na sabi nito sa kanilang mag-ina. Diyos ko po, iligtas niyo po ang aking anak. Malakas na dasal ni Samantha habang putungo sila sa ospital sakay ng kanyang kotse. Samantha, huminahon ka. Tatagan mo ang iyong kalooban dahil kailangan ka ni Liam. Alo ni Adrian dito kahit naabala siya sa kanyang pagmamaneho. Adrian, bilisan mo pa. Bumabagal ang tibok ng puso ng aking apo. Utos ni Aling Maria sa kanya. Binilisan nga niya ang pagpapatakbo ng kanyang sasakyan para makarating agad sila sa ospital. Nang makarating ay dumiretso agad sila sa emergency room. Mabilis ang kanyang mga kilos. Binuhat niya uli si Liam at patakbo siyang pumasok sa loob ng ER. Inasikaso naman agad ng bata nang malaman ng mga doktor ang nangyari dito. Isang bantay lang po ang pwede. Sabi ng nurse sa kanila habang tinitingnan ng mga doktor ang kalagayan ng anak nito. Inay Maria, kayo na sumama kay Liam sa loob. Dito lang kami sa labas si Samantha. Hinila na ni Adrian si Samantha palabas ng emergency room. Bakit pa pinipigilan mo ako na samahan ng aking anak? Galit na sabi nito sa kanya nang makalabas sila ng ER. Hindi kita pinipigilan na samahan si Liam sa loob. Kaya lang, nakikita mo na masyado kong tense at baka himatayin ka pa kung makikita mong gagawin sa sugat ng iyong anak. Paliwanag niya rito. Mananagot ka sa akin kapag may nangyaring di maganda kay Liam. Talaga bang napakasamang tao na tingin mo sa akin at palagi mo akong sinisisi kapag may naaksidente sa pamilya mo? Hindi nakatiis na tanong niya rito dahil nasaktan ang kanyang damdamin sa mga sinabi nito. Dapat wala ka sa buhay ko dahil palagi namin nangyayaring hindi maganda sa mga mahal ko sa buhay. Asik nito sa kanya. Napikon na ang binata kaya mabilis niyang hinila ang bewang ng dalaga at pagkatapos ay marin niyang hinalikan ang labi nito. Nabigla si Samantha sa kanyang ginawa ngunit saglit lang iyon. Buong init itong itinugon iyon at yumakap ng mahigpit ang mga kamay nito sa kanyang batok. Matagal ang halik na kanilang pinagsaluhan at isa man sa kanila ay wala nang gustong bumitiw. Napatid lang ang kaiga-igayang sandaling iyon nang lumabas si Aling Maria buhat sa emergency room. Ano ang ipapaliwanag ng dalaga sa naabutang tagpo ni Aling Maria? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.